Isang magandang araw muli sa ating mga tagapakinig at mag-aaral ng pambungad ng filosofiya ng tao o Introduction to the Philosophy of the Human Person. Ako muli ang inyong guro na si Ginoong Joey C. Villanueva. Tayo ngayon ay dumako sa ating susunod na leksyon, ang pagpapatuloy ng ating ikatlong leksyon, The Human Person as an Embodied Spirit. Bago natin ito simulan, atin munang balikan ng bahagya. No? Let's have a quick review. Bakit nga ba tayo nag-aaral ng filosofiya ng tao? Kung ating itong sasagutin sa madaling salita, tayo ay nag-aaral ng filosofiya ng tao para maintindihan yung ating kalikasan bilang tao, yung ating humanity. Sa gayon ay gusto rin nating maunawaan yung ating mga kapwa-tao. At nag-aaral tayo ng filosofiya ng tao upang magkaroon ng kabuluhan at kahulugan ang ating pag-iral bilang tao. At bakit natin sinasabi na ang human person ay isang embodied spirit? Ano ba muna yung kahulugan nung term na embodiment, no? Sabi sa dictionary, yung term na embodiment, ang ibig sabihin niyan ay literally putting flesh, pagbibigay laman to something that is abstract, sa isang ideya na malawak at hindi ganoon kalinaw o hindi ganoon kaliwanag. The flesh being able to do justice to the idea that it represents. O siguro baka mas madaling maintindihan yung susunod na bullet point, no? Yung embodiment, something or someone that is a representative of an idea or a concept. So, halimbawa, ang pinaka-simple natin siyempreng halimbawa ay yung tao mismo, no? Meron tayong ideya, meron tayong konsepto kung ano o sino ba ang isang tao, katulad ng ating pinaliwanag dun sa nauna nating bahagi ng leksyon na ito sa embodied spirit, no? At yung embodiment, kapag kaharap natin yung mismo ang isang tao, kahit siguro tinitingnan natin ang ating sarili sa harap ng salamin, the human person in front of us represents our ideas of what a human person is, no? So, yun yung mismong embodiment. At sa pagpapatuloy, sa bilang pagbabalik tanaw din, no? Sabi nga sa aklat ni Ginong Loreto Camiloza, we know that there's more to who we are than what we appear to be. Ourselves is not just who we are outside, but is much more about who we are inside. Yung tanong nga dun sa soundtrack ng Mulan, no, yung reflection. Yun nga yung tanong dun eh. When will my reflection show who I am inside? So, ito yung sinasaliksik natin bilang mga tao. Inaalam natin ano ba yung nasa ating kalooban. Sino ba talaga tayo, no? At yun yung kayang ipaliwanag sa pag-unawa sa ating espiritu o dun sa spirit that is inside of us. So, bilang pagbabalik tanaw muli, ito nga yung paliwanag ni ni Aristotle. So for Aristotle, the soul is simply a principle of life. It is the source of the characteristics of living things. Ito yung naghihiwalay, nagbubukod sa mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay. So kung bakit tayo nabubuhay, kung saan nanggagaling yung ating buhay, yun yung spirit, yun yung soul, no? At sa mabilisang pagpapaliwanag din, no, para kay Aristotle, pag tinignan natin yung ating kalikasan bilang tao at ikumpara sa mga iba pang bagay na may buhay, sabi ni Aristotle, meron kasing tatlong faculties, tatlong uri ng faculties of the soul. So, merong mga kakayanan, yung espiritu na nasa loob natin, no? So, simulan natin dun sa vegetative faculties. So, sinasabi natin na ang espiritu ang nagbibigay buhay, at paano ba nahihiwalay, naiiba ang bagay na may buhay sa wala. So, number one na yung vegetative. Mga bagay na may buhay ay may kakayanang mag-absorb ng nutrition, lumago, pagyamanin ang sarili, no? So, kamukha ng mga halaman na lumalago, namumulaklak, namumunga upang mapagpatuloy yung buhay. So, ganun din tayong tao, makain, naghahanap ng nangangailangan ng sustansya upang lumago, upang lumaki.
At tulad ng mga hayop, meron din tayong tinatawag na sentient faculty of the soul. So, yung pinagkaiba naman ng hayop at tao sa halaman ay bagamat pare-parehas tayong nangangailangan ng nutrition, yung hayop at tao ay mayroong kakayanan na kumilos, umalis sa kanyang kinalulugan, no? The faculty of locomotion, nakakaramdam, merong pandama, merong instinct. At panguli, yung pinaka nagbubukod sa tao, sa hayop ay yung kanyang rational faculty, yung kakayanang mag-isip at ipaliwanag ang kanyang mga nasa isip at nararamdaman. So, itong mga faculties na ito, yung vegetative man yan, sentient at rational, ito ay nanggagaling sa ating kaluluwa o sa ating spirit. At ipinahayag naman, inilalabas sa pamamagitan ng ating katawan. Kaya nga sinabi natin na embodied spirit. Yung kakayanan ay nanggagaling sa espiritu, pero yung gumagawa yung katawan. Sa espiritu nanggagaling yung faculty ng nutrition. Pero sa katawan dumadaan yung pagkain at yung sustansya na ating kailangan. Sa spirit nanggagaling yung kakayanan na kumilos, subalit yung katawan yung mismong pinakikilos nito, no? So, yung ating paa, iba dyan nakikita. Yung ating, dyan nakikita, dyan ipinakikita, dyan natin ginagamit yung ating kakayanan na tumayo, maglakad. Diba? Sa ating bibig, yung mga iba't ibang bahagi ng ating bibig at lalamunan. So, yan naman yung ating ginagamit para, yan naman yung ating ginagamit para magsalita, makipag-ugnayan. At sa iba't ibang paraan din, inilalabas natin yung nilalaman ng ating isip, no? So, yun yung embodiment ng ating spiritual faculties. At sa pagninilay at sa pagpapaliwanag dito sa kalikasan ng tao bilang embodied spirit, di ba? Sinabi na natin na meron tayong katawan. Subalit higit pa sa katawan ang meron tayo bilang tao at bahagi nito, importanteng bahagi ng ating pagkatao yung ating espiritu. So yung mismong pag-unawa natin sa ating pagkatao is an activity of an embodiment, no? So yung nasa loob natin, yung nasa kalooban natin, yung ating espiritu, yung ating pag-iisip, yung ating pag-uugali, yung ating mga nararamdaman, mga emosyon. Ito minsan ay mahirap ipaliwanag no? Pinag subalit pinagsisikapan natin na unawain, no? At intindihin yung ating sarili at yung ating kapwa. So yun nga yung embodiment. At ngayon, habang sinasabi natin that the human person is an embodied spirit, nagkakaroon din tayo ng realization na yung katawan ay nagbibigay ng limitasyon sa isip, no? Para bang yung kaya mong isipin ay higit sa kayang gawin ng iyong katawan. Diba? Marami kang kayang isipin pero hindi kayang gawin dahil sa limitasyon ng iyong katawan, no? So, limitasyon sa oras, limitasyon sa space, limitasyon sa pagkilos, at iba pa, no? So, kaya mong imagine yung sarili mo na lumilipad, diba? O tumatalo ng mataas. Subalit, diba, pag literal kang tumalon, may limitasyon lang kung hanggang saan ka makakatalon, no? Yung pagkilos, gustong-gusto mong imagine yung sarili mo na kumilos ng mabilis, ng matulin. Subalit may limitasyon at hangganan ang bilis ng kaya mong lakarin at takbuhin, no? At tayo'y napapagod, naapektuhan ng ating kalusugan, minsan tayo nagkakasakit. Ito yung mga limitasyon ng katawan, no? Bukod pa dun sa mga tao na may talagang limitasyon sa kanilang physical qualities o merong disabilities, no? Kahit nga sa banal na kasulatan, para sa ating mga Kristiyano, mga Katoliko, no? Narinig nyo na ba yung mga salita doon sa aklat sa Ebanghelyo ni San Mateo, Matthew 26 verse 41. No? Ito yung tagpo sa agony in the garden nung iniwan ni Jesus yung mga alagad at pagbalik niya mga tulog na. So sabi niya, watch and pray that you enter not into temptation. For the spirit indeed is willing,
but the flesh is weak. So kahit sa Biblia pinakikita sa atin, no, na maraming gusto, maraming naiisip yung ating espiritu. Subalit hindi kayang gawin. Nahihirapan yung ating katawan, no? So gustong-gusto mong maglinis, gumawa sa bahay, o kayong mga estudyante, feeling nyo gustong-gusto nyong mag-aral. Pero para bang yung katamaran at kahinaan ng katawan ay namamayani, no? At yun yung gusto natin na talakayin ngayong araw, eh. Paano ba malalampasan ang mga kahinaan at limitasyon natin na ito, no? So, sa pagtingin natin sa limitasyon ng katawan, nabubuksan pa din naman yung diskusyon sa possibility of transcendence, yung kakayanan natin na lampasan yung ating mga limitasyon, no? Sabi sa inyong aklat, in Aristotle, one sees the primacy of the soul over the body. So, bagamat sinasabi natin na parehong mahalaga yung katawan at espiritu, ay inaamin din naman natin na limitado yung kayang gawin ng katawan kumpara sa kayang abutin o kayang isipin ng ating isip at espiritu. At dahil dito, sabi ulit sa inyong aklat, the soul gives man the capacity to transcend the dictates of the appetite. So yung limitasyon na meron yung ating katawan, nalalampasan at nahihigitan natin dahil din sa kakayanan naman na ibinibigay ng ating espiritu, no? Ang pinakamainam sigurong halimbawa dito ay sa larangan ng palakasan, no? Dun sa sports. Kaya nga ito yung napili ko na image, no, or clip art dito sa ating presentation, yung galing sa palabas anime na Slam Dunk, no? Kasi sa sports, 'di ba, sa pamamagitan ng rigid training, nai-improve natin yung kakayanan ng ating katawan. Nalalampasan natin yung ating dating limitasyon, no? So dito nga sa Slam Dunk, 'di ba, si Sakuragi nagsimula siya na walang alam sa basketball. Pero dahil consistent yung kanyang pag-iensayo, 'di ba? Naggagawa siya ng mga dribbling skills, shooting drills, etc. Nag-improve. Nalampasan niya yung dati niyang limitasyon, no? Sabi ko nga, sa sports yan yung karaniwan, eh, 'di ba? Dahil sa consistent na pagpa-practice, pagsasanay, nalalampasan natin yung ating limitasyon, no? Lumalakas yung ating stamina, yung ating resistensya, nade-develop yung ating mga skills. Yan yung tinatawag natin literal na transcendence. So, tingnan natin sa susunod na slide. So, mula sa dictionary, no, transcendence is the act of rising above something to a superior state. Mula naman sa filosofiya ni Jean-Paul Sartre, ginamit niya yung term na transcendence to describe the relation of the self to the object-oriented world as well as our concrete relations with others. So ito nga yun, no, yung paglampas na atin sa ating sa limitasyon ng ating mga katawan, ano. So ito na yung nilalaman ng filosofiya. Minsan masakit sa ulo, no, nakakadugo ng ilong. Pero simplihan lang natin, no. Tingnan pa rin natin sa mga simpleng paraan, no. So tingnan natin kung kilala nyo yung mga tao na ginamit kong example dito, no. So ito ay si Nick Vujicic, isang tao na pinanganak na maraming physical disability, no. Wala siyang kamay at braso, wala siyang binti. Pero pag pinag-aralan niyo yung kanyang buhay, na isa siyang tao na talagang nakaka-inspire at nakaka-motivate kasi kahit ganito yung kanyang kalagayan, transcendence, nalampasan niya ang mga limitasyon at disabilidad na ito. At ano pa nga, siya tuloy ngayon ang inspirasyon ng ibang mga tao, no? Meron siyang libro, meron siyang YouTube videos, YouTube channel, meron siyang degree sa management, sa finance, meron siyang asawa at anak, meron siyang video na nagsuswimming siya. Yung iba nga sa inyo, hindi marunong lumangoy, eh. Siya nakakalangoy, no? So, that is how he transcended his own condition. Sa mga mahilig sa basketball, eto si Maurice Shaw, no? Pinakamatanda, kung di man isa sa pinakamatanda na naging rookie sa Philippine Basketball Association. Kung di ako nagkakamali, 35
years old, no, nung madraft as a rookie. At siya mismo sinasabi niya na gusto kasi niyang ipakita na hindi pa huli para tuparin yung ating mga pangarap, no? So, si Colonel Sanders ng KFC, no? Matanda na siya nung simulan yung kanyang negosyo. Marami na siyang negosyo na nabigo, no? May mga sinubukan siyang kabuhayan na hindi nagtagumpay. Pero hindi siya sumuko hanggang sa mag-click yung kanyang recipe ng KFC. Si Martin Luther King, yung promotor ng ngayon naririnig natin yung Black Lives Matter na movement. Pero nung kanyang kapanahunan, siya yung literal na nakipaglaban para sa sa pantay na karapatan ng mga itim at mga puti sa Amerika. Si Amelia Earhart, para sa mga kababaihan naman, no, ang kauna-unahang babaeng mag-isang tumawid sa Atlantic, no, nagpiloto ng eroplano across the Atlantic Ocean. Si Indira Gandhi, no, sa India, kung saan very patriarchal, very male dominated yung kanilang lipunan. So, isang nagbigay din ng inspirasyon at nanguna sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Si Helen Keller, na kahit may kapansanan at bulag, naging isang guro. Hindi lang guro at manunulat, no? Siguro napag-aralan niyo yung mga sinulat niya sa literature, no? Halimbawa, yung Anna Karenina, no? At ang ating isang inspirasyon sa ating buhay Kristiyano, buhay Katoliko, si Mother Teresa ng Calcutta, no? Ang meron dito sa mga taong ito ay, yun nga, yung sinasabi natin. Sila yung nagpakita sa atin na meron pa tayong, marami pa tayong kayang gawin. Kaya nating higitan yung mga limitasyon na makabalakid na meron tayo ngayon. We can transcend the limitations that our bodies imposes on us, no? So, ang kailangan lang natin dito, kaya nga spirit ang tinitingnan natin, no? Kailangan lang dito i-kondisyon yung ating isip, i-kondisyon yung ating espiritu. 'Di ba? Kung kailangan nyo pa ng ilang mga pananalita, tingnan natin. Sabi sa isang motivational quote, be stronger than your excuses. Marami tayong excuses, no? Kahit ngayon sa panahon ng pandemic, sa panahon ng online at offline distance learning, marami tayong excuses. Lagi natin sinasabi minsan, mahina signal, mabagal ang internet. Diba? Baka mamaya nagdadahilan lang kayo. Mabagal ba talaga yung internet? Yung internet ba talaga ang problema o yung kagustuhan ninyong mag-aral o matuto? May problema ba talaga yung internet o tinatamad lang kayo? Diba? Magsabi tayo ng totoo. Natatawa nga kami minsan, kaming mga teacher, minsan natatawa na lang sa mga estudyante, no? Bakit pag nagtatawag ako ng magre-recite, nadi-disconnect yung mga estudyante? Pag nagpapa-recite, lag. Pero pag nag-goodbye, active kayong lahat, ano? So we have to transcend our limits. Sabi kanina dun sa biblical verse natin, no, the spirit is willing, but the flesh is weak. So panahon na siguro para pagtagumpayan natin yung kahinaan at katamaran ng ating katawan. We have to transcend our limits. At yung motivation na yan at yung inspiration na yan, hindi yan sa ibang tao manggagaling. Manggagaling yan sa inyong sarili. Manggagaling yan sa ating sarili. You are your inspiration. You are your solution. You are your motivation. Nasa inyo ang kasagutan. Kayo lang ang makakatulong sa sarili ninyo. Sabi nga dun sa pelikula na Kingsman, naalala ko yung sa eksena dun. Sinabi ni Galahad kay Eggsy, sabi niya, there is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility is being superior to your former self. So ito yung tinitingnan natin dito sa transcendence Ang gusto nating i-transcend ay yung ating sarili. Ang gusto nating i-transcend yung ating lumang sarili, yung dating
sarili para mas mapagbuti natin yung ating sarili, mapagbuti natin ang ating buhay, mapagbubuti natin yung ating mga ginagawa, no? Yun yung gusto nating i-transcend. Hindi tayo nakikipagkumpitensya sa iba. Ang pinagbubuti natin ay walang iba kundi ating sarili, no? Ulitin lang natin, no? There's nothing noble in being superior to your fellow man. Nobility is in being superior to your former self. At sa pagwawakas, no, paglilimi at pagwawakas, ito yung ating napagtatanto, no? Ulitin lang natin na bilang tao, we are more than our body. We are embodied spirits. At bilang tao, yung ating katawan, minsan nakakaranas tayo ng limitasyon, no? We are limited by our bodily experiences. But there is a possibility of transcendence. We can always improve. We can always transcend the limitations of our body. So, dito na talaga nagtatapos yung ating leksyon, pero kung maidagdag ko lang, no, dahil pinag-uusapan natin yung possibilities of transcendence at at pinag-usapan din natin yung kung paano natin mas makikilala at mas mapagbubuti yung ating mga sarili. Kung gusto nyo ng additional resources, pwede nyo i-check yung, ito ay psychology naman. So, kung gusto nyo i-check yung inyong personality, so mag-log on lang kayo sa www.16personalities.com, no? Baka pag tinake nyo yung personality test na to, mas makilala ninyo yung inyong sarili, mas malaman ninyo kung ano ba yung mga bagay na mapagbubuti ninyo, no? Saan ba kayo mas dapat mag-focus sa inyong sarili. Diba? Sa psychology din, meron tayong tinatawag na Johari Window Model of Personality. No? Maaari din ninyo itong pag-aralan upang mas makilala ninyo ang inyong sarili at mas mapagbuti ang inyong pakikipag-ugnayan sa inyong kapwa. Si Abraham Maslow, meron siyang theory ng self-actualization. So, kung paano natin tutugunan yung ating mga pangangailangan para tayo makarating mula sa ibaba sa physiological needs at paano tayo makakarating sa self-actualization. No? Maaari din ngayong magbasa tungkol sa pag-aaral na ito ni Abraham Maslow. No? Sa ating panahon, ito din pinagtutunan natin ng pansin sa ating mga pag-aaral, yung multiple intelligences. Maganda rin na bilang kayo yung mga mag-aaral, malaman ninyo ano ba yung saan ba kayo nakapaloob dito sa multiple intelligences para sabi ko nga kanina, para mapagyaman nyo yung inyong mga sarili at mapagbuti ninyo yung inyong mga kakayanan, no? Sa aming mga guro naman, at sa inyong mga mag-aaral, no? Paano naman ninyo mapagbubuti yung inyong pag-aaral sa pamamagitan ng pag-i-improve ng lahat ng lahat ng level ng Bloom's taxonomy. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig.